gusto ko uling bigyan diin at huwag natin kalilimutan na ang kaguluhan nato, lalong-lalo na yung dinaranas ng mga kapatid natin, ng mga kasama natin sa pananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao. Yan ay bunga ng mga demonyong hindi naniniwala sa Diyos. Yan ay resulta ng panggugulo kapagkat nakumbinsi ng tatlong komunista sa Kongreso. Ang mga namumuno sa Kongreso, nagkaisa sila at kasama sa plano nila to. Unang tirahin ang KOJC. Kaya yung dinaranas na hirap, yung dinaranas na panggigipit, na pananakit, paglabag ng karapatan ng mga taga-KOJC. Yan po ay nanggaling, nagkugat yan sa sabwatan ng mga komunistang hindi naniniwala sa Diyos at saka yung mga Kongreso na kasalukuyang nagpapahirap kay BP Sara at nananakot na puputulin nila at isi-zero budget nila si Inday Sara. Ang ibig sabihin ay talagang nanaisin nila, gusto nilang kasi pag tinanggalan ka ng budget, mawawalan ka ng pamasahe, mawawalan ka ng operational budget. No? Inaakala nila na kapag naganyan nila si BP Sara ay mawawalan nito ng pamamaraan para makipag-usap sa inyo, makipag-usap sa mga tao. August 26. Hindi naman at yan ay hindi naman natin ngayon po, ang isang dapat nating maintindihan dito, ikandihin natin dito, yung nangyayari po ngayon, yung nagaganap ngayon ang pagkatake sa KOJC, yan ay taktika. Yan ay resulta ng pinag-usapan sa Kongreso, yung pinagmalaki ng mga komunista, yung pagpapatupad nila, nung tinatawag nilang, nung pinagmamalaki nilang yung revolutionary dual hands. Sa simpleng salita, yan ay panluloko. Yan ay panluloko. Ang problema sa Pangulong Marcos ay hindi, ako sa sarili ko, hindi ko maunawaan if he is misled or misinformed or talagang wala na siyang interest, hindi siya interesado na magbalik ang Panginoon. Sapagkat ang nangyayari, nabanggit ko na nga na tuwing ako'y nagsasalita, naimbita sa SMNI, sa Pilipinas nating mahal. Nananawagan ako sa Pangulo na mag-isip at titigang mabuti itong nangyayari, itong nagsimulang kaguluhan sa KOJC, na nagsimula ng June 10. Noong panahon na yun, nung una ako nagsalita ay sinasabi ko na baka ito ay umabot sa unmanageable proportion. Tama po mga Martin. Ako po ay Mga vlogger kasi dito na nakabang. nadaanan na namin yan. Naghahanap lang ng ano na may Nakita ko na yan. Yung eksena na yan. para mas Nung kami maging aktivista at nung panahon na una namin ginugulo ang lipunan na, nung unang panahon, nung una namin niluluso ang Malacanang, nung una namin ginugulo ang Kongreso. Nauulit na naman ito ngayon. At ang pagkakaiba at napakaganda nung ipinaliwanag nung naunang nagsalita sa akin dito, yung kasama natin, yung kaibigan natin na retired colonel, sinasabi niya, nasaan yung mga kaliwa na dapat nangunguna sa panawagan ng pagbabago? Wala na. Nagbago na yung complex ng labanan. Yung mga Communist Party of the Philippines at yung mga NPA, no, na aktibo, ay kakampi na sila ngayon ng gobyerno. Kakampi na sila sa pamumuno ng tatlong congressman. Sa pamumuno ng tatlo, yung representative ng Gabriela, ng Kabataan, itong mga party list na to, at saka yung ACT, yung Alliance of Concerned Teachers. Tatandaan natin ito. Tatandaan natin ito.
Sapagkat itong mga party list na to, masyado silang napwerhisyo nung panahon ni Duterte. At itong mga congressman nato na nagtutulong-tulong para bugbugin, para gibain si VP Sara sa ating pagsasaliksik. Nalaman natin. Halimbawa, katulad nitong si Congressman Abante, na pinangalanan na natin ngayong Congressman Atras. Ito pala ay may kaso. Yes. Oh, ito pala ay recipient ng PIDAP at nakademanda to. Na? May kaso to. Kaya umatras eh. Kumuha siya ng PIDAP at ginamit niya ito. Allegedly pinamigay niya to. May mga recipient ito. Pero yung mga recipient ay mga walang pangalan. Ipinamahagi yung pera sa mga tao na hanggang ngayon na hindi pa identified. At yun ay kaso niya. Ito namang, ako ayaw ko sana sabihin to. Pero ito yung isinyeri ito ng kaibigan natin si Miss Sasok, no? Ito pa lang si Congresswoman Luistro ng Batangas na nagmamarunong yung babaeng tumitira ng gusto kay Bibi Sara. Ito pala, ang asawa pala nito ay mayor o dating mayor ng Mabini, Batangas. At may kasong rape. Kaya kung sino pa yung madulas, Yes. sino pa yung nagmamalinis eh. Itong si Congresswoman Luistro ay abogado. At mapapanood ninyo, i-google ninyo kung paano nila inuusig si Pastor Kibuloy na merong walang kakwenta-kwentang kaso. Ha? Kung ilang batalyon na pinalusot nila ron, pinasusurrender nila sa walang kakwenta-kwentang kaso. Itong asawa ni Congresswoman Luistro, rape ang naging kaso. At naka-video sa isang interview ay inamin mismo ni Congresswoman Luistro na siya bilang abogado itinago niya ang asawa niya. Yes. Hindi niya isinurrender sa halip na harapin i-confront yung kaso. Yan ang gusto nila ngayon. Yan ang pinagagawa nila ngayon kay Pastor Kibuloy. Dahil sa walang makwenta-kwentang kaso na nilulusot nila, samantalang itong mismo si Congresswoman Luistro, ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kasong rape. Siya ang abogado at pinatabi niya muna, pinatago niya muna at inarabaho nila yung kaso. Whatever, kinausap mo na siguro nila yung judge. At pinalitaw niya lamang yung asawa niya nung hindi na makukulong. Ganyan po sila kay Coqueto, no? At lahat halos yung mga nagpapanggap at ang gusto nilang itatawag sa kanila ay kagalang-galang na mga ay wala namang dahilan para iga. So yun po ang aking aking sa aking magsasalita rito ay nais kong ipaalala at bigyang diin na huwag nating kalilimutan ang parte, ang bahagi ng Communist Party of the Philippines and New People's Army sa kaguluhang nangyayari man. Kaya nga, sinasabi ko na natutuwa ako na nakikita ko yung mga kabataan na to. Na sa halip, mapapalad na may mga magulang sila. Napapangalagaan ng mga anak nila. At hindi ito mapapasama sa mga komunista, hindi ito pwedeng recruitin ang kabataan party sapagkat nandito sila, kasama natin sila, nagsasaya rito. At nakikiisa sa paniniwala at panawagan na palayain si Pastor Kibuloy at itigil ang karahasan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po mga kasama at maraming salamat at magandang gabi po sa inyo.
babalik tayo bukas. Magdadala tayo ng payong at kapote sapagkat may forecast ng ulan. Pero sabi natin, ulan lang yun. Pilipino tayo. Balik tayo bukas. Sabayan niyo po ang panguling awit ng ating panata bago tayo magsiuwian. Happy anniversary sa mga kapatid natin sa Kingdom of Jesus Christ. Ito, kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Lalaya tayo at magtatagumpay sa bayan ng Pilipino. Champion! Lahat ng sektor pupunta. Marcos Alisjan, Maisog, at iba't ibang sektor. Wala ng POJC, wala ng issue na sila lang kasama. Ang issue nila, issue ito ng buong Pilipino. Justice for POJC, justice for Pastor Kibuloy, justice for all Filipino people. Martes, September 3, buong Pilipino dadagundong ang boses ng mga mamamayang Pilipino. Yayanigin natin ang mga naghari-harihan dyan sa Malacanang. Mabuhay! Maraming salamat sa ating mga kapatiran vloggers. Mahigit 20 yung mga Bisaya vloggers nandito. At saka yung mga iba pang vloggers na mula sa Luzon nandito. Sa SCR, maraming salamat po sa inyo. Sa mga speakers natin na salita kayo na yung hindi nakapagsalita, huwag pang mag-alala sapagkat marami pang pagkakataon sa pagkatuloy-tuloy po tayo dito. So welcome po kayo lahat. At bago tayo alis, iligpit natin yung mga basura, yung mga empty bottles, iligpit natin sapagkat tayo ang Pilipino. May disiplina, malinis, at mapayapa. Ayan, tapos na guys. Amiga na si Japan na si Inday Sniper. Okay, sa lahat po. Ay, kakanta ulit si sir. At ako, di ko kami hiniwan. Nasa tabi ka lang. Di mapantayan ang iyong mga nagawa sa bayan. Tanging ikaw ang aming sandigan at pag-asa. Nung tayo magsimula, kapayapaan ng dala, inayos ang bansa at pinaganda. Nagpapasalamat kami nang lubos sa'yo, Tatay Digong. Bayani ka sa puso ng bawat Pilipino. Everybody! Tatay Digong, mamiss ka ng lahat. Nasa puso't at isipan. Di malimutan ang iyong pag-alala sa panahon na kailangan ka.
everybody. Ang iyong ligasiya maiwan sa bansa, di na mabura ng kasaysayan. Naghampunan buwan tungkulin sa bansa at mamamayan. Hiling namin sa Diyos, gagabayan ka. Tatay ko, mamiss ka ng lahat, nasa puso at isipan. Di malimutan ang iyong pag-aalala sa panahon na kailangan ka. Nakakukit at di maglalaho, tinig mo at larawan. Tatay ko, hanap-hanapin ka ng mga nagmamahal sa'yo. Hanap-hanapin ka ng mga nagmamahal sa'yo. We love you, Tatay Digong! God bless QTC! Okay, maraming salamat. Kita-kita bukas sa